Mga ka-Republic, napatunayan sa Game 1 na nagpapa-underdog lang si Chot Reyes. Dinumina ng Tok and Tex ang Barangay Ginebra sa unang laro ng Best of 7 Final Series. Walang makapigil kay Randy Hollis Jefferson nang pangunahan nito ang tropang Giga. Mula first quarter hanggang final buzzer, ang Tok and Tex ang nagdikta ng tempo ng laro. Laging naghahabol ang Ginebra at pag nakagawa sila ng maikling run, ay laging may pansagot ang mga bataan ni Chot Reyes. No Jason Castro, no problem. Nariyan naman si Reynam Batak at Kim O-Ring. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi naging maganda ang simula ng finals para sa Barangay Ginebra. Sinungkit ng Tok and Tex ang buena manong panalo sa kanilang Race to 4 Final Series. Maagang ipinaramdam ng Tok and Tex ang talas ng kanilang outside shooting sa pangunguna ni R.R. Fugoy, Kelly Williams at Calvin Oftana. Sa first quarter pa lamang, 8 3-pointers na ang itinarak ng mga bataan ni Chot Reyes. 11 points agad ang lamang ng tropang Giga sa pagtatapos ng first period, 29-18. Sa second quarter, nagsimulang i-impose ni Randy Jefferson ang kanyang galing kontra sa Ginebra na nakitaan ng maraming defense lapses. Mahusay na nga ay swerte pa kahit papilipit na tira ay naipapasok ni RHJ. Nauna nang sinabi ni Jefferson bago pa ang Game 1, excited daw siya dahil alam daw niyang bibigyan siya ng Ginebra ng mabigat na depensa at namumotivate daw siya pag alam niyang mahusay ang kanyang kalaban. At totoo sa kanyang salita, di siya napigilan ni na Jamie Malonzo at Stephen Holt. Kung minsan ay kinukuha ni Justin Brownlee ang pagdepensa sa kapwa import, ngunit hindi pwedeng ibabad si JB bilang defender kay RHJ. Mas mahirap kung malalagay sa foul trouble ang Ginebra import. Sa kabuuan, 34 big points ang iminarka ni Randy Jefferson. May 28 points naman si Justin Brownlee para sa Ginebra, 15 rebounds and 6 assists. 17 rito ay sa second half. Nagdagdag ng 17 puntos si Scottie Thompson at 13 points naman si RJ Abarrientos. Tig 9 points sina Stephen Holt at Japit Aguilar. Samantalang may 8 puntos si Troy Rosario. Inamin ni Troy Rosario hindi pa 100% ang kanyang ankle sprain. May nararamdaman pa rin daw siyang kirot, katunayan daw bumalik ang pamamaga. Dahil na rin sa magandang depensa ng Tok and Tex ay hindi nakabuelo ang opensa ni Jamie Malonzo na nag-contribute lang ng 2 puntos malayo sa kanyang semis average na halos 16 points per game. 95-89 ang final score at kung nakuha ni Jamie Malonzo ang kanyang average sa semis, posibleng na iba ang resulta ng laban. Sabi ni Troy Rosario kahit maga ang kanyang paa ay kakayanin niyang maglaro sa Game 2. Kasama na raw kasi siya sa rotation at kung Baby Bay hiniya ang kanyang ankle sprain ay malaki ang magiging epekto nito sa kanyang team. Makapagpakita sana siya ng mas solid na laro sa Game 2. Sa tapatang walang kaibigan ni na Troy at Poy Eram ay nakalamang ng bahagya si Rosario in terms of scoring. May 8 puntos siya at 5 puntos lang si Eram, pero naibulsa naman ng kupunan nito ang panalo na siyang mas importante. Napakalaki ng posibilidad na maibubulsa rin ni Randy Jefferson ang kanyang pangatlong Best Import Award. Ibibigay iyan sa pagsisimula ng Game 4 sa March 21. Mapapantayan na niya si Justin Brownlee na mayroon ding 3 Best Import Award. Ngunit alam naman nating lahat hindi na yan hinahabol ni JB. Laging una sa Ginebra import ang tagumpay ng kanyang team. Mas gugustuhin niyang maibigay sa Barangay Ginebra ang corona ngayong Commissioner's Cup. At malalaman natin kung paano mag-a-adjust ang mga mag-aalak ngayong pinasalubungan agad sila ng talo ng Tok and Tex. Nasabi nga ni Coach Tim Cone, pagod na akong magsabi na na-outplay kami, na-outcoach ako. Sa Game 2, kailangang matapatan ng Ginebra ang malakit na depensa ng Tok and Tex kung gusto nilang maitabla sa 1-1 ang series. Hindi nila pwedeng hayaang maulit ang pagpapaula ng TNT ng 3-pointer sa first quarter pa lamang dahil gaya nga ng madalas kong sabihin, isang weakness ng Ginebra na nagpapabaya sa depensa at nagpapaiwan ng maaga hanggang kapusin na sila sa oras sa kanilang paghahabol.
Sa Game 1, ilang beses silang nagtangkang humabol ngunit huwag nilang gawin sa talk and text ang ginagawa nila sa ibang team. Champion team ang TMT na may poise at composure sa mga dikitang laban. Sa gitna ng pananalasa ng unstoppable na si Randy Jefferson, ang Ginebra naman ang dapat magpakita ng poise and composure kung gusto nilang mabawi ang korona. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.